Habang nakikinig sa kanilang pag-uusap, nagtataka siya kung paano nabuhay ang ikatlong batang Panginoon sa ganitong paraan. Kinabukasan, lumabas si Hodgen mula sa kanyang silid at naisip na kailangan niya ng maayos at detalyadong plano upang makatakas mula roon. Siya ang dating gumagala ng tahimik, ngunit sa kasalukuyan, ang katawan niya ay mahina at katumbas lamang ng isang 8 taong gulang na bata. Kaya ang una niyang kailangang gawin ay ang ayusin at palakasin ang katawan. Tiningnan niya ang kalagayan ng kanyang katawan at natuklasan niyang gulo-gulo at barado ang lahat ng kanyang 8 meridian. Sinubukan niyang alisin ang mga bulok at sira-sirang enerhiya sa kanyang katawan. Uminit ang temperatura sa loob ng silid at naging mahalumigmig ang hangin. Gamit ang boundless technique mula sa kanyang nakaraang buhay, nilalabas niya ang itim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa nakaraan, pinagsama-sama niya ang mga kasanayan sa pakikipaglaban mula sa 9 na sekta upang ganap na mabuo ang boundless technique. Bilang isang taong walang katayuan, ito ang naging lifeline niya, at ngayon, sa tulong ng teknik na ito, kaya niyang makamit ang isang maliit na layunin. Napansin niyang walang dumadalaw sa kanya maliban sa mga doktor. Sinabi ng mga ito na mabilis siyang gumaling kumpara sa inaasahan, at pinayuhan siyang alagaan ang sarili. Ibiniling din ng mga ito na may kasambahay na magdadala ng pagkain para sa kanya. Takot na takot ang dalaga habang nag-aabot ng pagkain. Batay sa pangalan ng kanyang katawan ngayon, inakala niyang siya ay isang mapanganib na demonyo at isang gulo sa grupo, may masamang ugali. Pagkalipas ng 3 buwan, tinanong ng ika-4 na batang Panginoon ang doktor kung bakit siya gumagaling, gayong dati nitong sinabi na hindi na siya kailanman gagaling. Nagulat siya sa patuloy na paglabas nito sa kanyang inaasahan. Tinanong niya ang doktor kung kailan darating si Rin. Ibinunyag ng doktor na si Rin ay darating sa pangunahing templo bandang tanghali. Samantala, nagsasanay si Hodgen sa kanyang silid at mas mahusay na siya ngayon. Tumaas ang kanyang resistensya sa paggamit ng boundless technique at ibinuhos niya ang lahat para maibalik sa normal ang kanyang katawan sa nakaraang 3 buwan. Unti-unting nawala ang maulap at demonyong enerhiya sa katawan. Pagkatapos ng ilang sandali, dinalhan siya ng kasambahay ng halamang gamot. Ngunit habang iinuman ito, napansin niyang may dugo at parang parasitiko sa loob ng bola ng gamot. Agad niyang binasag ang bola at isang lalaki ang biglang lumitaw at sinabing hindi siya kailanman patatawarin sa pagtataksil. Kahit mamatay siya, hindi siya makatatakas sa Righteous Alliance. Biglang tinawag siya ng kasambahay, at doon niya napagtanto na isa lamang pala iyong panaginip o guni-guni. Maya-maya, may dumating na dalagang hindi niya kilala. Nagtaka siya kung sino ito at bakit basta-basta na lang pumasok sa kanyang silid. Sinabi ng dalaga na mas maayos siya kaysa sa inaasahan nito. Naisip ni Hodgen kung paano siya makatatakas mula sa sitwasyong ito. Tinanong siya ng dalaga kung gusto ba niyang patayuin lang siya roon at sinabing nais niyang uminom ng tsaa. Ang una niyang naisip ay tumakbo. Tumakbo siya palayo at sinabing may kailangan siyang madaliin, ngunit agad lumitaw ang 2 bantay at hinaranggan siya. Iniutos ng dalaga na pigilan ang sinumang lalapit dahil nais niyang magkaroon ng malalim na usapan kasama ang ikatlong batang Panginoon. Nanatili siyang nakatayo na blanko ang mukha. Iniimbitahan siya ng dalaga na maupo at sinabing kailangan nilang mag-usap. Nagdahilan siya na pinagpapawisan siya mula sa pagbawi ng lakas at hiniling na maghintay ito habang siya'y nagpapalit ng damit. Sinundan siya nito at tinanong ang kanyang tunay na pagkatao. Nagdahilan siya na sumasakit ang kanyang ulo mula sa chi blockage, kaya't baka may problema siya sa alaala. Ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang si Humiren, isang demonyo na konektado at nagtatrabaho sa panloob na pasilidad ng relihiyosong pagliwanag. Isa rin siyang anak ng angka ng GX sa loob ng Demon Cult, at tinuturing na pinakabihasa sa kanyang henerasyon. Siya rin ang nakababatang kapatid ng ika-4 na batang Panginoon. Tinanong niya kung bakit siya hinahanap ni Yuren at kung ano ang ugnayan nila. Sinabi ni Yuren na hindi niya alam ang buong detalye, pero maraming beses na raw silang nagkita sa loob lamang ng 1 buwan. Inakala ni Hodgen na may espesyal nga silang ugnayan, kaya nagpasalamat siya sa impormasyong ibinigay ng tiyuhin niya at nakiusap na huwag niya itong ipagsabi kahit kanino. Bumalik siya sa kanyang silid at humingi ng paumanhin kay Yuren sa kanyang inasal. Tinanong niya kung bakit siya dumalaw. Napansin ni Yuren na tila nagbago ang kilos ni Hodgen, wala na ang kinang sa kanyang mga mata, na maaaring nangangahulugang na wala na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban.
Pagkatapos, inilabas ni Yuren ang isang kontrata na may tatak nilang dalawa. Tinanong niya kung naaalala pa niya ito. Ipinahayag niya na kung ang isa sa kanila ay sum-iris sa kontrata, o, kung i-invalidate mo ang kontrata, ang multa ay magiging triple. Bukod pa rito, ang halagang inilaan niya sa Wonder Drug ay halos 1,000 yang, at ang karagdagang pera mula sa iba pang bagay ay nasa 2,000 yang. Habang pinapanood niya ito ng walang ekspresyon, dahil wala siyang kaalam-alam sa lahat ng ito, matapos ang kalkulasyon ay humihingi siya ng 6,000 yang mula sa kanya. Tila gusto niyang ibigay agad ang pera, at kung wala siyang pera, isinulat niya ang isang kontrata kung kailan niya ito babayaran. Iniisip ni Hagen na ang nakaraang bersyon ni Yuren ay nais lamang palagwin ang reputasyon niya at paramihin ang kayamanan. Pero ngayon ang babaeng si Yuren ay sinasamantala ang sitwasyon at gumagawa ng mga bagay na hindi dapat. Tinanong niya ito kung saan napunta ang ganong kalaking halaga. Utos niya kay Awkward na ihanda ang mga brush, papel, at tinta, saka siya mismo ang nagsulat ng kontrata. Iniisip niyang sundin na lang ang gusto nito dahil aalis din naman siya sa lugar na iyon. Hiniling ni Yuren na idagdag pa sa kontrata na kung hindi niya mababayaran, kailangan niyang sumunod tuwing tinatawag siya nito, tulad ng isang tapat na aso. Sinulat niya ang lahat sa kontrata, at sinabi niyang matatapos lang ito kapag nakuha na niya ang pera. Hanggang sa panahong iyon, dapat silang magrespeto sa isa't isa bilang mga kasundaluhan. Ngunit bigla siyang nag-utos kay Awkward na lumabas at dalhin ang komandante ng Royal Guards. Pagdating nito, iniutos niya na ihanda ang karwahe dahil may pupuntahan siya. Pinipigilan siya ng Royal Guard pero sinabi niyang makikipagkita siya sa Demon Lord, kaya kailangan nilang ihanda ang karwahe at magpadala ng mensahe sa palasyo ng Demon Lord. Natakot si Yuren at tinanong siya kung bakit niya gustong pumunta roon. Sagot ni Hagen. Gusto niyang malaman kung patas ba ang kontrata sa paningin ng Demon Lord. Tinakot siya ni Yuren at sinabing kapag nalaman ng Demon Lord na gumawa sila ng kontrata, pareho silang mapapahamak. Pero sabi ni Hagen, alam na nito ang lahat ng nangyayari. Pinayuhan niya itong isipin ang sarili dahil sa kasalanang pagpapalaki ng anak ng mali, maaaring bawiin ng Demon Lord ang lahat ng mayroon sila. Habang paalis na si Hagen sa silid, tinawag siya ni Yuren at nakiusap na maghintay. Tinanong niya ito kung ayaw ba niyang maging Supreme Leader, ngunit sabi niya, katawa-tawa mang isipin, imposible iyon sa katawan niyang ito. Nang makita ni Yuren na hindi siya makikinig, tinanong niya kung ano ang kailangan niyang gawin para hindi na ito tumuloy sa Demon Lord. Sagot niya, sirain niya mismo ang kontrata gamit ang sariling mga kamay. Naalala ni Hagen ang isang kaibigan niya noon na gustong maging malaya at manirahan sa probinsya kung saan masarap ang amoy ng sariwang damo, hindi ng amoy ng dugo. Isang beses, nasa misyon sila at nakapatay ng maraming tao. Sabi ng kasama niya, sinuri na nila ang bawat sulok ngunit wala silang nakita ni isang ahente. Natuklasan nila na nagtaksil ang isa sa grupo at nagkanulo sa alyansa, kaya pinaghinalaang may natitirang kasabwat pa. Biglang napansin nila ang isang ibon sa kamay ng isang bata. Nanggulat sila, at inutusan niya ang mga tauhan na tumabi. May lalaking lumitaw at pinatay agad ang dalawang kasama ni Hagen gamit lang isang atake. Pagkatapos, tumakbo ito papunta kay Hagen para salakayin siya. Mabilis ang reaksyon ni Hagen at nailigtas niya ang sarili. Kinuha ng lalaki ang bangkay ng bata at nagsimulang umiyak. Sinubukan ni Hagen na makipag-usap, at sinabi ng lalaki na iniutos ng kanilang pinuno na patayin ang mga traidor ng alyansa. Pilit ipinaliwanag ni Hagen na hindi niya alam na inosente pala ang mga taong iyon, pero sinigawan siya ng lalaki at tinanong kung ang pagpatay ba ay isang simpleng trabaho lang sa kanya. Namatay ito sa mga bisig niya habang sinasabing, alam mo ba talaga ang ibig sabihin ng buhay? Sagot ni Hagen, wala namang asasin na may alam sa buhay. Sinumpa siya ng lalaki, kahit sa kabilang buhay, magiging kamatayan ni Hagen ang lahat ng mga inosenteng pinatay niya. Sa kasalukuyan, iniulat ng unang Royal Guard sa Demon Lord na nais siyang makita ng ikatlong batang Panginoon. Sinabi niyang ipinadala lang ang karwahe, kaya malapit na itong dumating sa palasyo. Ngunit iniutos ng Demon Lord na dalhin siya diretso sa Monique Judgment Pavilion. Samantala, dinalaw si Hagen ng isang doktor at sinabing gumaling na ang mga nasirang ugat sa loob lamang ng ilang araw. Ipinapalagay ng doktor na may pambihirang kakayahang magpagaling si Hagen at hindi na kailangan ng acupuncture.
Sa halip, ibabalik nila ang lakas niya gamit ang pagkaing masustansya at pangangalaga mula sa Supreme Healer. At galit sa mga eliksir kaya't tinanong niya ito tungkol sa Supreme Healing Potion dahil hindi pa siya nakarinig nito kailanman. Ibinunyag ng doktor na ito ay isang bihirang uri ng inuming gamot na binubuo ng mga piling halamang gamot na nakatutulong sa mabilisang pagbangon ng lakas. Bukod pa roon, ito ay mano-manong ginawa ng alkmista ng sambahayan at inihahain lamang sa pinakamataas na opisyal ng pangunahing santuwaryo. Iniisip ni Hagen na kung may taglay itong mga kakayahang panggagamot, baka nga mas mabilis siyang makabawi. Umalis ang doktor na sinabing bumalik siya pagkalipas ng 2 araw. Ngunit may kakaibang pakiramdam pa rin si Hagen tungkol sa doktor. Matapos umalis ng doktor, napaisip si Hagen tungkol sa Demon Lord. Nagtataka siya kung anong klaseng tao ito, dahil kahit sino man na nakatira sa loob ng palasyo ng hari ay tila walang sapat na kaalaman tungkol sa Heavenly Demon. Posibleng siya ang pinakamalakas na nilalang sa ilalim ng langit, kahit hindi pa niya ipinapakita ang tunay niyang kapangyarihan, at isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa mundo. Sa isip ni Hagen, maaaring delikado ang makipagkita sa kanya ngayon, lalo na't hindi pa niya batid ang kabuuan ng kulto ng demonyo. Ilang araw ang nakalipas, humingi ng paumanhin si Yoran sa kanya dahil sa pagiging bastos noon. Hindi niya raw matanggap na muling isinilang lang siya upang maging aso ng ibang tao, kaya siya nagalit at tinuruan ni Hagen ng leksyon. Maya-maya, dumating si Anwat at sinabi sa kanya na nakipag-ugnayan na ang Demon God's Palace at nakahanda na ang karwahe sa labas. Makalipas ang kaunting panahon, nang makarating siya sa labas ng palasyo, sinabi ng unang bantay sa kanya na ipinatatawag siya ng Demon Lord sa Demonic Judgment Pavilion. Nabigla siya nang makita ang pavilion sa tuktok ng bundok, malayo sa kabihasnan. Kinailangan niyang akyatin ang napakaraming baitang at nagtanong sa sarili kung paano naging punong himpilan ng kulto ang ganoong lugar. Napakaraming bantay sa paligid na nagpapaalala sa kanya ng panahong nakulong siya sa inescapable formation ng Righteous Heavenly Alliance at Steel Blood Fortress. Napapaligiran ang lugar ng mga mataas na antas na mandirigma. Pakiramdam niya ay nasa pugad siya ng dragon at lungga ng tigre, isang maling hakbang lang, tiyak ang kamatayan. Pagdating nila sa mismong tarangkahan ng pavilion, nagulat siya na hindi ito mukhang pavilion. Sinabi niya sa sarili na huwag magpahalata ng kaba, kailangang umasta siyang alam niya ang lahat. Ang bawat kilos ay maaaring maging dahilan ng kanyang kaligtasan o kamatayan sa loob ng kulto ng demonyo. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang isang malaking hardin at laking gulat niya nang makitang parang tagsibol ang panahon sa loob, samantalang taglamig sa labas. Inisip niyang isa itong ilusyon dahil wala nang ibang paliwanag. Kamukha ito ng lugar sa kanyang panaginip, matagal na niyang pinangarap na tumigil sa kangho at manirahan sa isang tahimik at luntiang lugar. Ngunit napaisip siya kung gaano katindi ang ilusyon na ito. Bigla niyang nakita ang isang pavilion kung saan naghihintay ang Demon Lord. Ngunit mas lalo siyang nabigla dahil wala naman ito roon kanina. Habang papalapit siya sa Demon Lord, pakiramdam niya ay kusa nang gumagalaw ang kanyang mga paa, parang nahipnotismo siya. Bilang isang dating Assassin King, alam ng kanyang likas na pakiramdam na napakadelikado ng lugar na ito. Pero wala na siyang atrasan, kung nais niyang takasan ang kulto ng demonyo at magsimulang muli, kailangan niyang harapin ang Demon Lord. Sa wakas, nakilala niya ang ika-9 na taong tinawag na 40 ng Heavenly Demon. Pumasok siya sa pavilion at nagkatitigan sila ng Demon Lord, ngunit walang ni isang salitang lumabas sa kanila. Samantala, nakatayo sa labas ng pintuan ang Royal Guard, ngunit may bumabagabag sa kanya. Ibinunyag niya na sa ilalim ng pamumuno ng Demon Lord, 2 beses lang nangyari na may tagalabas na nakapasok sa Demonic Judgment Pavilion. Una, mahigit 25 taon na ang nakaraan, nang tanggapin ng Demon Lord ang una niyang alagad. Laking gulat ng bantay nang malaman niyang may isa pa palang alagad bago ang First Young Lord. Isinalaysay ng Royal Guard na ang alagad na iyon na nanatili sa anino ay namatay sa loob mismo ng pavilion, ang balat nito ay pinunit na parang nilapan ng mababangas na hayop. Ngunit kung nais talaga ng Demon Lord na patayin siya, hindi niya ito dinala roon. Ang ikalawang taong nakapasok ay ang General Strategist, ang tagapamahala ng malalaki at maliliit na usapin. Siya lang ang nagtagumpay gamit ang talino, hindi lakas. Siya rin ang pangalawang nakapasok sa Demonic Judgment Pavilion, at lumabas siya na taas noo. At ngayon, sa ikatlong pagkakataon,
muling nabuksan ang tarangkahan ng pavilion. Nagtataka ang Royal Guard, makalalabas kaya ng buhay ang Third Young Lord ngayon. Samantala, yumuko si Hajin sa harap ng Demon Lord, nagbigay galang, at sinabi ng Demon Lord na tumindig siya. Sa isip ni Hajin, tunay ngang iba siya, ang dakila. Ang demonyong Panginoon at pinuno ng lahat ay may taglay na dignidad na parang bundok, madarama agad ang kanyang kataas-taasang presensya. Walang dahilan para mabilanggo siya sa titulong isa lamang sa 10 pinakamalalakas na martial artist. Napakalakas niya na halos maituring siyang kalahating immortal, at nananahan siya sa isang ganap na ibang dimensyon. Natakot si Hajin sa simpleng aura pa lang ng Demon Lord. Nagbuhos ng alak ang Demon Lord sa baso at inialok ito sa kanya. Tinanggap ito ni Hajin ng may paggalang. Ang alak ay sobrang bango, at matagal na rin simula noong huli siyang uminom ng ganitong klase ng mamahaling inumin kaya't nilaklak niya ito ng isang higop. Tinanong siya ng Demon Lord kung bakit niya ito pinatawag. Sinabi ni Hajin na may hihilingin siya. Tinanong niya kung maaari ba siyang lumisan mula sa kulto. Sa isip niya, parang napasama ang tanong niya dahil gusto lang naman niyang makalanghap ng sariwang hangin. Nakuha ng Demon Lord ang ibig niyang sabihin at tinanong kung nais ba niyang tuluyang iwan ang kulto o pansamantalang lumabas lamang. Inusisa niya kung sumusuko na ba ito dahil sa pagod ng katawan, o kung hanggang doon na lang talaga ang kanyang kakayahan. Pinaliwanag ni Hajin na hindi niya sinusubukang putulin ang kanyang koneksyon sa kulto. Hindi pa rin ganoon katagal simula nang siya'y makarecover, at nawalan siya ng lakas sa martial arts. Sinusubukan niyang buuin muli ang sarili pero mas mahirap ito kaysa sa inaakala niya. Kaya mas makabubuting makalanghap muna siya ng sariwang hangin. Nainis ang Demon Lord dahil ang buong dahilan lang pala ng pagdalaw niya ay para magpaalam na lumabas. Natarante si Hajin at agad na nag-isip ng palusot. Sinabi niyang kaya siya dumalaw ay dahil matagal na silang hindi nagkikita at nais niyang gampanan ang tungkulin bilang disipulo. Tumayo ang Demon Lord at nagsabing, kung alam mo talaga ang iyong tungkulin bilang disipulo, hindi ka sana humarap sa akin gamit ang ganyang katawan. Naisip ni Hajin na baka alam na nito na hindi tunay na si Sor Ryong ang nasa katawan niya. Pakiramdam niya'y binabasag ng tingin nito ang kanyang kaluluwa. Ngunit nang ito'y tumalikod, nakahinga siya ng maluwag, mukhang hindi siya nabisto. Sinabi ng Demon Lord na magpapadala siya ng tao sa loob ng 3 araw, kaya pwede na siyang umalis. Ngunit palaisipan kay Hajin kung pinayagan nga ba talaga siyang lumabas. Pagkaalis niya, ipinatawag ng Demon Lord ang unang Royal Guard at tinanong kung kumusta na si 30On. Sagot ng gwardya, nagpapagaling daw ito sa bahay. Ngunit duda ang Demon Lord dahil sa tingin niya'y masyado pa itong magaling. Ikinwento niya na noong minsang may napulot siyang ahas, inakala niyang may bihira siyang natagpuan, pero sa huli, isa lamang palang karaniwang ahas. Ganoon din daw ang naramdaman niya kay 30On. Inisip niya na isa itong masama, ngunit ngayon ay tila palayo na sa daan ng kasamaan, sa kabila ng maraming kamatayan sa paligid nito. Habang nag-iisip siya, isang mahiwagang eroplano ang dumaan at bumagsak sa harap niya. Nagulat ang unang gwardya dahil isang demonic judge ang nagpadala ng eroplanong iyon. Ipinatawag ng Demon Lord ang isang mahiwagang bagay, isang formasayo na magbubunyag ng tunay na intensyon ng sinuman. Isa itong matinding teknik na siya lang ang makakagamit, ang demonic formation of billion wheels. Tinanong niya ang gwardya kung naaalagaan ba nito ng maayos ang solitary bamboo grove. Sagot ng gwardya, may mga kinatawan mula sa Court of Elders na inaatasang magbantay roon tuwing 2 araw. Karaniwan, 5 ang nasasawi bawat buwan, pero sa kabutihang palad ay wala pang namamatay sa nakalipas na 4 na buwan. Muling tinanong ng Demon Lord kung maaaring bawiin muna ng Court of Elders ang kanilang mga tauhan. Ipinahayag niyang ipapadala niya si Third Young Lord doon sa Solitary Bamboo Grove, dahil sa tingin niya iyon ang pinakamabuting lugar para sa kanya upang makalanghap ng sariwang hangin. Makalipas ang ilang sandali, sobrang lala na ng kondisyon ni Hajin. Napakaraming halimaw sa lugar. Nagtaka siya kung bakit siya ipinadala sa gitna ng kagubatan. Iniisip niya kung anong kasalanan ang nagawa niya para ipadala siya sa isang nakakakilabot na lugar. Galit na galit siya at minura ang Demon Lord, sinabing walang kwenta ang lugar na ito para makalanghap ng hangin. Biglang may lumitaw na gwardya sa likuran at sinabing, mapanganib yang sinabi mo tungkol sa Demon Lord.
Ang wikang ginamit niya ay itinuturing na pambabastos. At ang ganitong klaseng pananalita ay maaaring magdulot ng agarang sentensya ng kamatayan, kahit pa ikaw ay isang batang Panginoon o dalagang mahal na dugo. Ngunit sagot ni Hadjan, sana nakinig kang mabuti. Hindi ko siya nilalay. Habang minumura niya ang Panginoon ng mga demonyo, humingi ng paumanhin ang bantay sa hindi pagkakaunawaan. Tinanong siya ni Hagan kung saan siya nanggaling. At sinabi nitong siya ay mula sa Court of Elders, at nagbigay galang, sinabing isang karangalan para sa kanya ang maglingkod bilang tagapagbantay ng ikatlong Panginoon. Ngunit sinabi ni Hagan na wala siyang pakialam sa karangalang iyon at